Tamang-tama 'to mga kababayan, kay, Sara Duterte yung panawagan ng Iglesia ni Cristo. Kasi sabi dito, dumalaw sa INC rally nasa 800,000 na. Kanina pa po yan mga kababayan ha, kanina pa pong umaga yan. Ngayon mga kababayan, mahigit 1,000,000 na po ata yung umattend mga kababayan diyan po sa rally ng Iglesia po ni Cristo. Kasi ang sabi po dito sa People's Tonight, dumalaw sa INC rally nasa 800,000 na. Umabot na sa 800,000 ang bilang ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo INC na dumalo sa National Rally for Peace sa Quirino Grandstand gayong Lunes, Enero 13, bandang alas 8 ng umaga ayon sa Manila Police District mga kababayan. So ngayon kung makikita ninyo dito po sa kanilang mga kanilang mga hawak mga kababayan na panawagan nila, yung mga nakasulat do sa tarpaulin nilang maliliit, ang nakalagay dito INC is for unity, pagkakaisa mga kababayan. And then ang sabi pa dito, mamamayan ang unahin, huwag ang sarili. So kita naman natin mga kababayan kung sino yung mga politiko na sarili yung inuuna at yung mga kaalyado nila mga kababayan. Diba kitang-kita natin yung mga politikong ganyan na ang inuuna yung sarili po nila, hindi po yung interest ng mamamayang Pilipino. Dahil nung panahon mga kababayan na kainitan, nung issue ng KOGC mga kababayan na hinuhulit, hinahanap itong si Kibulok ng ating mga law enforcer, di ba nagkaroon nga ng hearing, may 3 senador na nagpa-epal mga kababayan na naging dahilan para maalantana yung paghuli doon kay Kibulok mga kababayan. At kita rin naman natin mga kababayan kung paano magtrabaho yung ibang mga senador mga kababayan, yung ibang mga politiko na ang iniisip ay yung kanilang mga kaalyado. Kitang-kita natin yan kung paano mangalap ng pagsuporta yung mga senador. Yung mga senador nitong si Digong mga kababayan kung paano nila i-defend etong si Kibulok mga kababayan. At dito, lahat ng mga sinasabi dito mga kababayan tamang-tama sa kampo nitong si Sara. Kasi bakit? Ang inuuna nila, sarili nilang interes. Sarili po nilang interes yung inuuna nila mga kababayan, lalo na si Bato de la Rosa. Interes ng mga kaalyado niya, yung inuuna niya. Kitang-kita natin yan mga kababayan sa mga nagdaang rally, lalo na nung pinag-uusapan yung about sa KOGC. At ang isa pa dyan mga kababayan, kung makikita ninyo, talagang sobrang dami dito na nagsasabi na ang aming kahilingan ay kapayapaan ng bayan. Yan po yung sinasabi mga kababayan ng Iglesia ni Cristo. Kaya nga malimit nating sabihin mga kababayan ngayon dito na ang totoong kapayapaan ay pagbayarin yung mga politiko na nagkasala mga kababayan na nagkamali. Kasi kung hindi pagbabayarin yan, uulit lang ng uulit yan. Tandaan nyo po yan mga kababayan. Kung yung mga politiko, tuwing magkakaroon ng matinding issue, ng pandarambong, ng pera ng taong bayan, kung ganyan ang ganyan, mga kababayan, may isalba sa kanyang pananagutan, uulit at uulit yan. At kapag umuulit ng umuulit yan, malabong magkaroon tayo ng totoong kapayapaan. Tandaan nyo po yan, mga kababayan, sa totoo lang. Pero, bagamat ganun pa man, mga kababayan, ang aking pananaw sa aking personal na opinion, mga kababayan, dito sa kapayapaan, sinusuportahan pa rin po natin ang Iglesia ni Cristo. Kasi nga, baka makikinig mga kababayan, etong kampo ni Sara Duterte sa panawagan ng INC na magkaroon po ng kapayapaan. So ngayon, mga kababayan, punta naman po tayo dito po sa isang balita na nakita po natin na kung saan ito po yung kalagayan mga kababayan ng rally ng Iglesia ni Cristo ngayon, na kung saan yung 800 kanina mga kababayan at yung inaasahan na 1 million na attend mga kababayan ng mga taga-suporta ng Iglesia ni Cristo sa kanilang peace rally, humigit pa. Ibig sabihin mga kababayan, lumampas pa ng 1 milyon yung mga pumunta mga kababayan dito po sa peace rally ng INC. So ito, pakinggan po natin ito, nakita nating balita galing po sa teleradyo. I-play na po natin. Anyway, shoutout po kay Ma'am kay Ma'am Lynn Herikawa. Thank you po sa pakape. Maraming salamat po. Mega love shoutout po. Sumobra pa sa inaasahan ng bilang na mamakikiisa sa National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo sa Maynila. Nagbabalita at nagsaserbisyo mula sa Maynila, si Steve Ras. Steve. Jeff, mas dumami pa ang mga nagtungo sa Quirino Grandstand para makiisa sa National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo na magsisimula mamayang alas 4 ng hapon sa dating National Capital Region Police Office o NCR. Sana lang mga kababayan, mamaya yung mga aakyat do sa stage, yung mga magsasalita, sana maganda yung sabihin po nila na makakapanghikayat talaga
sa sambayan ng Pilipino na magkaisa. Kasi mamaya baka pag ang umakyat dyan, yung mga katulad nitong sina Marcoleta, mga kababayan, bago magsasalita ng may pasaring at may patama sa gobyerno, hindi pang kapayapaan po yan. Ano po yan? Yan ay personal kong opinion. Mga kababayan, sana lang yung mga sasabihin nila dito ay puro pang kapayapaan na makakapanghikayat sa mga kababayan natin na magkaisa na. Ano po, ipagpatuloy pa natin. PRPO, ngayong alas 10 ng umaga, umabot na sa 1.5 million na mga miyembro ng INC ang nagtungo sa grandstand na mas mataas kumpara sa inaasahan ng Philippine National Police na 1 milyon. Dahil sa rami ng tao, naglatag na ang ilan ng mga balig at tent sa kahabaan ng Ross Boulevard at sa open field sa harap ng grandstand, lalo't karamihan ay kagabi pa nandito. Mahigpit pa rin nakabagantay ang pulisya kung saan makikita ang presensya sa loob at labas ng venue. Sa ngayon, makulimlim na ang lagay ng panahon dito, kaya bukod sa mga payong, bitbit din nila ang mga karatulang nananawagan ng kapayapaan sa Pilipinas sa gitna ng umiinit na tensyon sa pagitan ng mga lider ng bansa. Kaserbisyo mo sa Maynila, Steve Raz para sa Teleradio Serbisyo at Radyo 630. O yan mga kababayan, na ibig sabihin yung inaasahan na 1 million, mas dumami pa. Ano po, mas dumami pa yung umattend mga kababayan dito po sa Peace Rally. Kahapon nga mga kababayan, may pinuntahan akong lugar kasi yung tatay ko bibili ng property. Yung bibilhin niyang property ang may-ari INC. Kaya hindi kami natuloy kahapon mga kababayan. Hindi natuloy yung pagbili ng tatay ko ng property mga kababayan ay dahil wala yung bibilhan ng property kasi nga naandi dito mga kababayan sa Peace Rally ng Iglesia ni Cristo. So ibig sabihin mga kababayan, kung titingnan po natin, talagang yung inaasahan na 1 million, mas dumami pa yung gustong magkaroon ng kapayapaan. Kaya nga yung mga kababayan natin Pilipino, especially sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, wag po sasama ang loob ninyo. Kung meron tayong mga kasamahan, o kung meron ako mga kasamahan, na mga kasamahan kong vlogger na nakakapagbigay ng opinion na medyo kumikirot po sa inyo. Kasi mga kababayan, opinion po nila yon. Lahat naman po tayo may kakayanan at may sarili pong opinion. Lahat tayo malayang makapagbigay ng ating opinion. Kung ang opinion nila mga kababayan ay ganito, yung Peace Rally ng Iglesia ni Cristo, wag po sana nating masamain. Kasi nga unang-una, kaya nagiging ganyan ang tingin ng iba sa mga kasamahan po natin. Kasi nga, nagpapakalat yung kampo nitong si Digong mga kababayan, especially etong si Harry Roque, na yung rally ng Iglesia ni Cristo ay para protektahan talaga etong si Sara Duterte, at yan ay nagmumula po sa kanila. Hindi po yan nagmula sa amin mga kababayan. Lalo na't ang panawagan ng Iglesia ni Cristo sundin yung opinyon ng presidente ni PBBM na wag pagtuunan ng pansin etong si Sara. Ibig sabihin wag ipa-impeach etong si Sara. Pero ang tingin po kasi dyan ng kampo ni Digong, pinoprotektahan ng Iglesia ni Cristo etong si Sara Duterte, mga kababayan. Ano po? So ngayon, maliwanag naman, mga kababayan, na ang panawagan po ng Iglesia ni Cristo ay pangkapayapaan. Pero uulitin ko ulit, medyo bakulit tayo. Uulitin ko ulit na ang totoong kapayapaan yung may accountability yung ating bayan, merong transparency mga kababayan, at napapanagot yung mga politiko na magnanakaw. Ano po, wala akong pinapangalanan dito, pero sana mapapanagot yung mga politiko mga kababayan na nandarambong ng pera ng taong bayan.